Patindi ang naranasang init sa bansa. Nung Sabado lang, record-breaking na italang temperatura sa NAIA sa Pasay City. Umalo po sa 38.8 degrees Celsius. Kaugnay niyan at iba pang issue, ngayong tag-init, makapanayam natin si Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Good morning. Magandang umaga po, Igan, kayo din sa ating mga tagsubaybay. 38.8 degrees Celsius ang temperatura sa Pasay nung Sabado. Ano ba at kailan na italang pinakamataas na temperature sa Metro Manila bago nito? Tama, Igan, nag-38.8 degrees Celsius po tayo nitong Sabado, April 27 sa NAIA Pasay City. And ito po ay nasurpass yung record natin noong 1915. So that was 109 years ago po, no? 38.6 degrees Celsius naman sa port area sa Manila. Naku, noong isang taon nagbabala na ang UN na sinabi nagtapos na ang era ng global warming at binabanggit nila global boiling. Paano ito pinaghahandaan ng Pag-asa? Yes, tama, Igan. Nag-declare nga po yung United Nations ng tinatawag na global boiling last year. And ito po ay ibig sabihin lamang po nito, in-emphasize nito yung mga impacts po ng possible warming of our Earth. At meron dyan yung mga consequences po natin like extreme drought, mga extreme rainfalls, at mas hina-highlight lang natin doon sa global boiling yung mga possibilities na mas dadalas pa yung mga forest fires, yung mga tagtuyot, yung mga heat waves throughout the world. Pero dito sa Pilipinas, most likely mararanasan natin yung mga tagtuyot. Okay, for the record, ano at kailan na itala ang record ng pinakamataas na temperatura at heat index dito sa bansa? So far po yung ating mga records of heat indices ay nitong mga nagdaang taon, hindi pa naman po siya talaga highly established. So yung naitala po natin last year, meron tayong mga 48 degrees sa may Butuan, tapos may mga 51 degrees sa may San Jose Occidental Mindoro. And so far po itong mga records natin for this year is masasabi natin mas official na po at yung 53 degrees po kahapon sa may Iba Zambales, yun po so far yung highest. Okay. Sa Metro Manila, ano record talaga? For Metro Manila naman po, in terms of heat index po, sa may NAIA sa Pasay City, nakapagtala tayo ng 46 degrees Celsius. Kamusta naman monitoring natin sa El Nino at sa La Nina, Benison? Yung El Nino po natin is projected pa rin po na mahina pa rin po at mag-weekend by April, May, and June season po. Tapos in-expect naman natin na yung La Nina is papasok po sa second half ng taon na ito, maaaring July or August. Pero yung impact po ng La Nina is maaaring mas ma-experience pa natin towards the end of the year pa po itong mas mataas na chance po ng mga pag-ulan. So in-expect naman natin na magkakaroon lamang ng slight delay po sa pagsisimula ng tag-ulan ngayong buwan po ng Hunyo. Pero yung mga pag-ulan po natin is normal pa naman ng mga pag-ulan. Benison, kung mainit ngayong Abril, aasabang mas mainit pa ang Mayo? Yes, Igan, we're expecting na halos katulad lamang po ng mga records natin for the first 2 weeks of May. Yung na-experience natin this last week of April, halos katulad lang din or slightly mas magiging mataas po in terms of air temperatures and in terms of heat indices, lalo na dito sa Luzon and Visayas. Dahil ba dyan, madidelay ba yung panahon ng tag-ulan, Benison? Meron pong mga pag-aaral na dahil nga merong umiiral na El Nino, is possible na nagkakaroon nga ng slight delay, maring days or weeks lamang po yung maring delay nito. So maring kalagitnaan po ng Hunyo ang pagsisimula ng tag-ulan. Ngayong araw, ano projection nyo? Heat index? For Metro Manila po, in-expect natin yung heat index, aabot po ng 43 degrees, pagsapit po ng tanghali. At yung maraming areas pa rin sa Luzon and Visayas po is nasa dangerous levels pa rin, which means 42 degrees or higher. At pinakamataas po for today possible sa may Dagupan with 47 degrees Celsius. Maraming salamat, Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.